Yan. Ako na sinesafety ko lang yung sarili ko kasi unang-una, hindi biro-biro yan. Ngayon sa inyo, kung biro-biro lang yan, Hindi po naniniwala po ako sa ganyan kasi may manglalason po sa amin. Ang gamot po sa amin, yung tawas na tapon. Albularyo din po ang mga ninuno po. Hello, good morning. Mapagpalang umaga sa lahat. Sa mga nanonood. Shoutout kay Jason. Shoutout sa ibang mga nanonood sa atin. Napaaga yung video natin, yung live natin kasi merong isang problema o isang pasyente natin. Nalalapatan natin ng lunas tungkol sa lason o tinatawag na daw-daw. Dali lang titignan ko lang yung wifi ko. So, yun. Mag Cepeda, shoutout, mapagpalang umaga sa inyo. So, yun, dahil nga itong ating tinatawag na lason, daw-daw, kilkig, tinuba, yan yung mga lason, no? Mga pangalan ng lason niya, ng klase ng mga bawat lason. So, yun. Shoutout muna kay Mila Dalemo as Gosyauko. So, ganito po yun. Explain ko po sa inyo, no? Etong pasyente na to, gaya po ng sinasabi natin, hindi ko sinasabi na magaling ako. Hindi ko sinasabi na magaling ako, no? Ang sinasabi natin dito, mayroon kasi tayong experience pagdating sa mga lason. Alam natin kung paano gagamutin at paano matatanggal ito. So may mga proseso rin po kasi yung paggagamot sa lason, no? Kagaya ng daw-daw, kilkig o tinuba. Marami pang ibang mga pangalan yan. Pero anumang klase ng lason yan, pare-pareho pa rin mga lason yan, ngunit may iba't ibang pamamaraan at may iba't ibang epekto. Merong tinatawag tayo na unti-unti kang dadahan-dahanin manghihina bago ka mamatay. At meron namang lason na biglaan, kagaya ng kilkig. So, iyan yung pinakadelikadong lason niyang kilkig, 24 oras lang. Yung nilipat ko lang yung yung wifi ko. Risa Horkia Coming. So, shoutout sa iyo, mapagpalang umaga. So, yung continuous tayo mga lods yung sinasabi natin dito. Iba't ibang klase yung mga lason. Kilkig, daw-daw, at tinuba. Sa Bicol, ang tawag dyan ay pangtuba. Magandang tanghali din kay Alonskid Agapay. Shoutout sa iyo. So, yun yung tatlong klase na binanggit ko. Ito yung literal o laging ginagamit sa lason. So, sa pamamaraan, paano makikita to? Ito yung technique, ito yung pamamaraan para malaman ninyo kung nilason o nasasaniban ng isang tao. Lalo na sa mga ibang manggagamot na nanonood dyan. Kung wala kayong makita na ibang findings dun sa inyong mga pasyente, sa inyong mga ginagamot, kung siya ay nangihina, nahihilo, nilapatan nyo na ng lunas, pinasampa nyo, hindi pa rin sumampa, pero patuloy pa rin na nangihina yung pasyente ninyo at nagsusuka o nadudumi, no? Merong ibang karga yan. So, hindi ibig sabihin iyan ay nakulam o nabarang. Tignan nyo yung ibang way. Ang pamamaraan, kung natawas nyo na, ginamot nyo na, lahat na ginawa ninyo, pero yung pasyente hindi pa rin bumubuti yung pakiramdam, o bumuti man yung pakiramdam niyan at bumalik pa rin sa inyo, at muling nagpagamot, so na ganun pa rin yung nararamdaman, baka, no? O sigurado na ito ay nalason. So, paano malalaman? Unang-una, tatandaan natin, kapag ang isang tao nalason, ang nangyayari sa kanya, matamlay, lahat ng kinakain isinusuka, bihirang dumumi, o bihirang umihi. Explain ko sa inyo kung bakit ganun. Mamaya ko explain sa inyo yan. Tandaan natin yung mga kosa, bihirang dumumi, bihirang umihi, laging masakit ang tiyan, nagsusuka, pasintabi sa mga nanonood, nagsusuka, at nagtatae. So, yun yung limang dahilan pagka iyan ay na lason. Mamaya ko na lang i-shoutout kayo sa mga lods, no? So, yun yung explanation sa
findings ng isang tao na nalason. Halimbawa, ginamot nyo na. Hindi pa rin ninyo nalulunasan, ganun pa rin yung kanyang pakiramdam. Sa limang sinabi ko, ganun pa rin yung nararamdaman niya. So, ang gagawin ninyo dito, tignan ninyo yung mata. So, sa mata, ibaba ninyo to. Makikita ninyo dito sa may paligid dito, yung pinakaloob nito. Sa loob na yan. Kung ang makikita nyo sa akin, ayan, may dugo, di ba? May dugo. Kung ngayon, kung meron dugo, healthy yun. So, alam naman natin yung HEPA na tinatawag, dilaw dapat yan. So, alam natin kapag may sakit. Ngayon, kaya natin tinitignan to, itong pinakaloob ng mata, may makikita tayo dyan, minsan kulay itim, minsan kulay violet. Kapag iyan ay nag-itim at nag-violet, tandaan nyo, may sakit yan sa atay. Tandaan po natin ha, may sakit yan sa atay. Bakit may sakit sa atay? Explain ko sa inyo ng dahan-dahan para maintindihan ninyo. May tama yan sa atay. Ngayon, i-double check natin kung ano ang meron doon sa atay niya. Kung totoo ba yung iniisip natin o findings natin sa isang pasyente na may nanalason yung kanyang atay, no? Kung nalason ang kanyang atay, malalaman natin yan, kasunduan yan dito sa dulo ng daliri. Ito yung dulo ng daliri natin, mga lods. Ito na lang para medyo malaki. Etong gilid ng daliri natin na to, ng kuko, hindi pala daliri, no? Yung kuko, yung pinakakanto. Pag pinisa mo tong kuko, ang makikita niyo sa akin, medyo pula na brown. Ibig sabihin, dugo yan. Dito sa may kuko rito, may makikita kayong gatla na kapag pinisa ninyo, makikita ninyo kung hindi itim ay violet din, kapareho ng nakikita nyo rito. Walang ibang dahilan, no? Iyan ay nalason. Handaan ninyo, bihira ko itong sabihin sa inyo, sa mga nanonood ng live nito sa ibang mga manggagamot. Sineshare ko lang yung kaalaman at kakayanahan ko rito dahil maraming nagre-rekomenda sa akin ng manggagamot dito na hindi nila kinakaya yung kanilang pasyente dahil pabalik-balik lang na nararamdaman. So, hindi nalason ulit, ano? Ibig sabihin, ngayon, gagaling, kinabukasan, babalik na naman yung nararamdaman. So, ibig sabihin, hindi nila natanggal lahat ng lason dun sa katawan. So, hindi madali. May mga lason na madaling tanggalin. Kakatawag ko lang po kay Midnight Moya. Mamaya, explain ko rin sa inyo kung bakit tinawagan ko si Moya. Si Midnight Healer, no? So, ganito po yun, mga lods. Totoo ito, alam niyo yan sa mga manggagamot. Kapag ang lason ay hinalo sa pagkain, napakadali nating tanggalin yan. Mani-mani lang yan. Basic, kumbaga. Napaka-basic. Kahit kayo pa yung malason, napaka-basic lang yan. Kapag dinaan sa pagkain, dahil ang pagkain ay pumupunta sa bituka. Tandaan po natin ha, pag ang lason ay dinaan sa pagkain, napupunta yan sa bituka. So kapag pinainom natin yan ng kontra sa lason, maidudumi niya yung lason o maisusuka niya. Napakadali, napaka-basic. After niyan dumumi, after niyan sumuka, okay na yan. Number 1, 100% okay na yan. Basta naidumi niya, naisuka niya, okay na yan. Ganong kadali. Pero, kung ang lason ay ipinadaan sa alak, saan po ba pumupunta ang alak? Bukod sa tiyan. Di ba po sa lapay? O tinatawag nating atay. Diyan pumupunta ang alak, sa atay. So, sinusunog niya ang atay, o sinisira niya yung atay, nung alak. Ngayon, kung ang alak ay sumusunog at sumisira ng atay, hinaluan pa ito ng lason, ano ang pwedeng mangyari sa tao? Pwedeng mamatay. Kaya napakadelikado po, ingatan ninyo yung mga inuman, yung mga party-party, yung mga handaan sa mga piyestahan, huwag kayong basta-basta nakikisalamuha o nakikiinom. Kahit na makasalimuha kayo, basta ang importante po, may tiwala kayo at lagi kayong may dala ng kontra dun sa lason. No? So, ito yun, ganito yun mga lods. Kung iyan ay nasa atay, kailangan ninyo ng matinding gamutan dyan.
Kaya ko na-explain to kasi pangalawang punta nito dito to. Pangalawang punta. So, hindi ako nagpe-play safe. Sinesafety ko lang yung sarili ko. I-explain ko rin dito sa video na to kung gaano kadelikado yung pangkontra sa lason sa katawan ng tao. Meron din siyang hindi magandang naidudulot. Kaya sa mga nagpapainom ng lason dyan, payo ko sa inyo mga lods, hanggang 2 pagkakataon lang, wala nang pangatlo. Kung gusto nyong makulong, kung gusto nyong mapagbintangan, sige, gumawa kayo ng pangatlo. Basta sa akin, binibigyan ko kayo ng paalala bilang manggagamot, nakapwa ninyo ng manggagamot na concern din sa inyo, hanggang 2 lang po ang ibinibigay natin pagkakataon na bibigyan natin o magte-take ng gamot kontra lason ang isang pasyente. Bakit? Ito ang kasagutan kung bakit. Ang tawas tapol, tandaan natin mga lods ha, ang tawas tapol ay hindi basta-basta ginagamit na titimplahin mo lang sa tubig na mainit. No? Hindi ganun basta-basta. Kapag tinimpla mo ang tawas tapol sa tubig na maligamgam o mainit, hinahaluan po ito nung hinahalo sa nganga. Hindi ko matandaan kung ang tawag ba dito sa hinahalo namin ay ikmo o apog. Basta pulbo siya mga lods, no? Pulbo na hinahalo dun sa nganga. Kasi napakarami nito, matagal na to sa akin. Siguro mga 7 years na yata ito, hinahalo yan dun sa tawas tapol. Yun yung sekreto nun mga lods, sa mga sa mga nagtatanong kung anong sekreto ko dyan. Ngayon, inilalabas ko para maintindihan ninyo kung bakit delikado. So, hahaluan mo ng kaunti lang nun, iyon ay nakakasunog. Alam natin na nakakasunog yun. Ginanganga nila. Hindi siya delikado. Hindi siya delikado dahil ginagamit siya sa nganga, dapat namatay na yung mga nagganganga kung delikado siya. Pero, kung ito ay ipaiinom mo na, tandaan natin mga lods ha, yung tawas tapol, hinaluan mo ng yung hinahalo na sinasabi ko sa inyo, yung hinahalo sa nganga, ikmo ba o apog ang tawag dito? Apog yung tawag dito. Yung apog na yon na hinahalo sa nganga, yan ang inihahalo ko sa tawas tapol. So yun, sinisiwalat ko na yung sekreto sa inyo. Pero, meron yan grams. May tamang sukat yan at may tamang dami. Yung tawas tapol, may tamang sukat at may tamang dami na kakanawin mo sa tubig na mainit. So yun, gaya nga ng sinabi ko, ano ang kinalaman nito sa ating lapay o atay, no? Kapag ang isang inumin ay inihalo, ang isang inumin ay hinaluan ng lason, kapag ininom mo yun, yung lason, pumupunta yan sa atay. Handaan natin, pumupunta yan sa atay. Ngayon, kapag gagamutin ninyo, ano ang tatargetin mong gamutin? Yung bituka ba o yung atay? Kasi hindi pa pwedeng sabihin natin, kapag iyan ay lason sa pagkain, iyan ay mapupunta sa bituka. Kaya nga basic madaling gamutin, madaling malunasan. No, sa mga nagaano diyan, sa mga marurunong sa lunas, no, na mga manggagamot. Alam nila 'yan. Mga manglulunas kung tawagin natin sa probinsya. Pag sinabing manglulunas, hindi 'yan manggagamot. Sa probinsya iba kasi, kapag kaporte mo manglulunas, ibig sabihin magaling ka manggamot sa mga lason. No? Kapag sinabi manggagamot, pwedeng yung manggagamot marunong din maglunas o marunong siya maggamot. Magkaiba kasi yung dalawa na yun mga lods, kaya pinapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, kung itong mga manglulunas na to, alam nila na kapag bituka ang nilason, basic lang yan. Napaka-basic yan, madali lang yang gamutin. Itain niya, isuka niya yan after mong mapainom ng gamot. Pero pagdating sa atay, dahil inihalo sa inumin yan, umalo sa atay, ang tatargetin naming mga manggagamot, yung atay. So ito, hindi ako nagpe-play safe mga lods ha, kaya ako sinasabi sa inyo dahil nandito yung pasyente. Dahil sinasabi ko sa kanya na pwede siyang mapahamak sa pangatlong pagkakataon. Hanggang 2 lang po ako nang gagamot pagdating sa lason. Hindi ko na ginagamot pangatlo. Baka pag natodas yan, ako pa ang balikan. Ganito po kasi yun kung bakit napakadelikado. Alam naman natin po na ang tawas tapol ay gamot sa lason. Ngunit kung haluan mo yan ng apog, no? Yung apog ay nakakasunog. Kapag kinanaw mo na yon at hinalo mo na yon, ininom ng isang nalason, ang mangyayari niyan,
pupunta yan sa bituka, then pupunta sa atay. So, hahanapin itong antidote na pinainom mo, nung anti-lason na pinainom natin, hahanapin ito yung pinanggagalingan ng lason. So, siyempre, pupunta yan sa atay. Ngayon, pag pumunta siya sa atay, yung silbi ng apog na ipinainom natin, na hinalo natin doon sa kanyang inumin, ang silbi nun, yung lason na nakakapit doon sa atay, susunugin niya unti-unti. Tandaan natin mga lods ha, susunugin niya unti-unti. Then, kapag nasunog na niya, yung lason, etong pinainom natin na tawas tapol, siya yung gagawa ng paraan upang mapatay yung mga natitira pang lason doon sa atay. So, yun, na-explain ko na sa inyo, no? Yung dahil ang inumin ay sa atay pumupunta, yun ang gagamutin natin. Ngayon, kung ginamot mo ang pasyente mo, hindi mo siya pwedeng payagan na uminom sa loob ng 6 na buwan. Tandaan natin to, napakahalaga nito mga idol, lalo na sa mga gumagamit ng lunas dyan, sa mga manggagamot na gumagamit ng lunas. Hindi ko sinasabing basic, hindi ko sinasabing magaling ako. Binibigyan ko kayo ng ibang share o idea para maintindihan ninyo kung bakit pabalik-balik sa inyo yung nalason. Diba? Kung bakit pabalik-balik sa inyo. Kaya yan pabalik-balik sa inyo yung mga nalason dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Hindi nila matiis uminom ulit ng alak. So kapag ka uminom ulit ng alak yan, tandaan natin to mga lods, ang gin, no? Ang gin ay tinatawag natin na nakakasunog ng ating atay o anumang uri ng alak sa atin yan pumupunta. Kapag pumupunta yung alak doon sa atay ninyo, ang mangyayari niyan, wait lang may kupal dito na ibablock tayo. Tikal ba? Tikal? Ikaw tikul. No? So, ayun mga lods, kapag ka ang alak ay ininom nila ulit at hindi sila napunta doon sa 6 na buwan na proseso ng panggagamot, ang mangyayari dyan, lods, yung ipinainom ninyo mga lods na gamot ay dahan-dahang mawawash out ng alak. Kailangan dumaan sa proseso ng 6 na buwan yan na hindi iinom ang pasyente nyo. Kasi hinuhugasan ng alak. Alam naman natin na yung iba nga kapag ka nagtrabaho, sinasabi nila, panghugas daw yung alak. Doon sa mga pintura, sa mga naaamoy ninyo, totoo naman yun, nakakapanlinis ng katawan. Kaya nga lang, ang problema, pati yung ipinainom ninyo na kontralason, nilinis din itong alak. So, hindi gagaling ang pasyente, babalik sa inyo. Yun po yung cause. Yun yung dahilan kung bakit pabalik-balik ang pasyente sa atin dahil uminom na naman ng alak. So, ito pang isang masama mga lods. Kung yung kainuman ninyo ng una, yun yung lumason sa inyo, at ito na naman kainuman ninyo, pwedeng lasunin kayo ulit. So, mauulit na malalasong kayo. So, papakita ko sa inyo, pagmasdan ninyo kung ano yung klase ng pangangatawan ng isang nalason. So, ayan, halos pati tubig, ayaw inumin. 'Di ba? Kasi mapait yan, nanay. Mapait ang lasa sa tubig, kaya hindi nyo pwedeng... Kanina nga po sa tubig ngayon. ganun po talaga, dahil nalason ng atay niyan. So, yan, pinakita ko lang sa inyo, yung pasyente natin, pangalawang balik nito dito, no? Maaaring ito ay nakargahan na naman ng lason. So, ito yung kapaliwanagan dito, Lods, sa mga manggagamot dyan. Sa pangalawang pagkakataon lang po tayo pwedeng magpainom ng kontralason. Bakit? Ito po yung kasagutan. Kaya natin ito, pwedeng pangalawang pagkakataon lang natin pwedeng hawakan yung pasyente. Sa inyo, kung gusto ninyong pangatlo, bahala po kayo. Pag natsempuhan kayo at lalong napasama ang pasyente, sa inyo po yung balik niyan. Sa akin, sinasabi ko sa inyo, nag-iingat lang ako kaya hanggang pangalawa lang. So ito, nakargahan na naman to. Inamin ni nanay na ito ay uminom ulit. Totoo ba, nay, na uminom ulit? Opo. So yun, narinig ninyo na talagang uminom naman siya ulit. So ibig sabihin yan, dalawa. Pwedeng na-wash out na yung gamot na ipinainom ko o pwedeng kinargaan ulit ng lason. So ngayon, sa pangalawang pagkakataon,
susunugin ulit natin yung lason. So, ibig sabihin, pangalawang beses na tong susunugin natin yung lason sa atay. Pag nila, yung lason sa atay ay muli nating susunugin, ibig sabihin, pangalawang pagkakataon na masusunog ang atay. Pangalawa na po, hindi naman sinasabing delikado. Ang sinasabi natin dito, medyo hindi na maganda. Medyo hindi na maganda kasi, kumbaga magkakaroon ng parang konting damage yung atay niyan, masusunog eh. Sa gamot nga, di ba, nasusunog ang atay. Yung gamot na literal na pinapainom na galing sa doktor. Etong ginagamit natin, may halo po kasi itong tinatawag na apog. Yung apog yung sumusunog doon. So sa pangalawang pagkakataon, medyo magkakadamage na yung kanyang atay. Pero hindi naman delikado. Yun yung damage na makakatulong upang mawala ng tuluyan yung lason. So, ang delikado, mga idol, lagi ko sa inyo sinasabi, itong pangatlong pagkakataon. Kung dalawang beses na nasunog na ninyo yung lason dito sa atay nito, ang mangyayari dito, sa pangatlong pagkakataon, delikado ng sinugin ng atay nito. Kaya huwag nyo nang pakailaman, hayaan nyo na sa doktor sila pumunta. Ngayon, kung magkamali man ang doktor dyan at doktor ang nakasira dyan, hindi na po natin pagkakasala yun. Sila na ang may problema doon. Kaya nga sinasabi natin, hanggang 2 beses lang, wala nang pangatlo. Kung pangatlo, pwedeng matodas yung pasyente na dahil sa ininom ninyo, pinainom natin, no, na kontra sa lason. Dahil tatamaan na talaga ang atay nun, masisira yung atay, hindi ang mangyayari sa pasyente, magmamanas. Kapag may tama yung atay natin, nagmamanas po yan, mga lods. Manghihina. Hindi na ulit kakain hanggang sa mamatay. Depende kung maagapan sa doktor yun. Pero may kasalanan pa rin tayo. Dahil pinainom natin ang pinainom ng kontralason. O nga, nawala nga yung lason. Yung atay naman po ang tinamaan. So yun, sinasabi ko ito para sa pag-iingat din sa atin. Ito, yung gagamutin ko ulit yung pasyente pangalawang pagkakataon. At hindi po ako nagpe-play safe. Ang sinasabi natin dito ay ginagawa namin yung kaparaanan at sineshare natin yung karunungan pagdating sa pag-espiritual o dito pagdating sa lason. Mag-ingat kayo lalo na sa mga manggagamot. Baka kayo po ang mabalikan yan. Baka kayo ang sisihin. No? Kung 1-2 pagkakataon ninyong ginamot, huwag nyo na pong tanggapin kahit pangatlo, kahit naaawa na kayo. Kaya nga po, nag-live tayo ngayon kasi etong mga to, inirekomenda po sa atin ng kaibigan natin na manggagamot na si Midnight Moya. So, ginamot na po ito. Marami nang gumamot dito. Si Nanay Yoli po. Si Yoli, dito sa may Pagray yun, di ba? Baba, Francia po. Francia. Taga rito lang sa amin. Sa Francia, ginamot na to. Tapos, sumunod na gumamot sa kanya si Midnight Moya. No, umokay naman siya kay Midnight Moya. Gumaling naman siya, di ba? Pero, yun nga sinasabi ni Midnight Moya, nanay, dalhin nyo kay Commander kasi si Commander ang pagkakaalam ko na marunong pagdating sa daw-daw kilkig o tinuba. So yun yung sinasabi ni Midnight Moya, kaya nirefer niya sa akin ito. Unang-una, malapit din dito. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Moya. Ang inaano lang niya, mas alam niya na medyo may karanasan ako pagdating sa mga lason, kaya inirefer niya to dito para matulungan namin yung pasyente. So yung spiritual na gawa, natanggal naman niya. So ngayon, ang gagampanan ko naman dito, yung sa lason. So ganun kasi kami yung mga yan, nagtutulungan kami pagdating sa gamutan o nagre-refer kami sa isa't isa. Kasi hindi naman kailangan lahat ng pasyente dito sa'yo o doon sa kanya. Kung saan mas malapit yung pasyente, doon namin itinuturo. Ganun po kami magbigayan ng mga niyan pagdating sa panggagamot. So, ngayon, ang inaano natin dito, pangatlong gumamot dito si Mrs. Pinainom niya ng gamot. Sige, inumin mo na yan. Ubusin mo na yan. So, yun, pinapainom na ni Mrs. Kasi ang unang gumamot dito, ang pangatlong gumamot si Mrs. Tapos ngayon, ako na yung hahawak. Last na po ito. Kasi hindi na po pwedeng gagamutin natin ulit sa pangatlong pagkakataon dahil maapektuhan na ang atay nito.
Kaya nga pinapayuhan natin na sa lahat ng mga manggagamot, kung kayo po ay nagpapainom ng kontra sa lason, kung gumagamit kayo ng tawas tapol at ng apong, 6 months po. O kahit hindi kayo gumagamit ng tawas tapol, kung ano ang alam ninyo dyan, na pwede nyong ipanggamot na lunas para dyan sa mga may karamdaman. So ang gagawin po ninyo dito, no, sabihin nyo sa inyong pasyente, 6 months na bawal uminom ng alak o soft drinks, o anumang uri ng sa tingin ninyo ay mawawash out yung inyong ipinainom na kontra sa lason. So, yun mga lods. Para sila ay hindi pabalik-balik sa inyo at hindi kayo mahirapan dun sa mga pasyente nyo na nalason. Kasi may proseso po yan. Habang ang kontra sa lason ay nasa kanilang katawan, tapos iinom sila ng alak, mawawash out din yung gamot na kontra dun sa lason. So, babalik na naman sa inyo yung pasyente. Totoo naman, RMJ Alvarez, yung sa niyog na sinasabi mo na langis sa niyog, magaling yan talaga. Kapag ipinainom mo yan sa nalason, ura-urada gumagaling. Kahit dito naman sa tawas tapol, ura-urada gagaling yan. Ang sinasabi natin dito, RMJ Alvarez, no, sa sinasabi mo na magaling yung tatay mo pagdating dyan, wala naman duda. Magaling naniniwala ako na yung langis magaling din. Pero hindi lahat ng langis na pinainom mo ng langis ay lahat ng lason ay kaya niyang kontrahin. Paano pag kilkig? Sige nga, sabihin mo sa akin kung kaya pa ba ng langis i-wash out yung kilkig sa loob ng katawan ng tao. 'Di ba? So, lahat ng klase ng kontra sa lason, kapag ipinainom mo yan, ura-urada gagaling yan. Maya-maya lang okay na yan. Ang sinasabi ko rito, RMJ Alvarez, ang sinasabi ko rito, yung proseso. Sige, isuka mo na. Yun, salamat at isinuka na ng pasyente natin. Ang sinasabi natin dito, RMJ Alvarez, yung proseso ng ipinagbabawal uminom ulit ng alak. Bakit? Nandun siya sa proseso ng tinatanggal mo yung lason. Kapag pinainom mo yan ng langis, oo, gagaling yan. Pero ang tanong, natanggal na ba niya lahat? 'Di ba? Kung sa langis, natanggal na ba niya lahat? 'Di ba hindi pa? Kaya kailangan dumaan ka sa proseso na iwasan mo muna yung alak para yung gamot na nasa katawan mo hindi ma-wash out. Yun ang sinasabi natin dito, RMJ Alvarez, para naiintindihan mo. Magaling talaga yung sa lana ng niyog. Magaling yan, naniniwala ako dyan dahil ginagamit ko rin yan, pati yung gata noon. No? Pero hindi lahat kayang tanggalin yan. Paano kung pinainom ka ng ng alak na may pulbo ng fluorescent light o yung ginagamit sa chalkstone? Sige nga, sabihin mo sa akin kung kayang tanggalin. 'Di ba? Hindi kayang tanggalin lahat ng langis. Hindi yan dudulas. Ang langis kasi, mga lods, sa hindi mga nakakaalam paano, totoo yung sinasabi ni RMJ Alvarez. Totoo yan, na napakabisa niyan. Maging yung gata. Dudulas po kasi yung lason may dudumi ninyo o kaya may susukan ninyo. Totoo yun. Yan yung number 1 na gamit ko noon. Pero nung nakita ko na meron pang ibang mga malalakas na lason na hindi kayang tanggalin ng langis, inaral ko yung ibang way. Gumamit ako ng ibang pamamaraan para matanggal. Kapag kilkig na ba, ay kaya pa ba ng langis? 24 oras lang ang kilkig. Alam nating lahat yan. Napakadelikado niyan. So, sa mga manggagamo talaga nandyan, alam nila na yung langis na yan ay pagdating sa kilkig medyo tagilid. No, kailangan natin gumamit ng ibang pamamaraan. Kaya yung sinasabi mo ng langis, hindi ako dyan sa lungat. Magaling yan. Kung sa magaling, totoo yan. Lalo na kung binulungan mo, magaling yan. Pero ang tanong, lahat ba kayang tanggalin yan? Kung kilkig na ba yung ibinanat niyan sa pasyente mo, dudulas pa ba yung kilkig sa langis na ipinainom mo? Di ba? Hindi na. So, kailangan na sunugin yan. Yun yung iba't ibang pamamaraan, Lods. No? Huwag kang magagalit, yung sinasabi ko sa'yo ay karagdagang payo o karagdagang kaalaman para mas
maintindihan mo kung paano pa yung iba na mga bagay na hindi pa natin gaanong alam. Madagdagan ba? Madagdagan yung kaalaman. Sa sinasabi mo, saludo ako dyan. Magaling yan, yung langis. At nung maliit ako, nagpagaling din sa akin. Nalason din ako nung maliit ako, katakawang ko. Yung, alam nyo po yung bunga ng tuba-tuba. Yung bunga ng tuba-tuba, nilalaroan namin yan. Nilalaroan namin. Yung bunga po nun, kapag binuksan ninyo, kapag tuyo na, pag kinain nyo yun, lasang mani. Masarap po yung bunga nun, sa totoo lang. Masarap yun. Nasarapan ako, kumain ako ng madami. Ayun, nalason ako. At ang ginamot lang sa akin ng tiyuhin ko, yung sinasabi ni RMJ Alvarez. Isinuka ko at idinumi ko. So, ganun kagaling yan. Pagdating sa mga ganung uri ng lason, kalikasan, magaling yan dyan. Pero ang tanong, kung sadya yung lason na chemical na tinimpla na ng tao, kaya pa po ba ng langis? Di ba hindi na? So ano ang kailangan dyan? Ang kailangan dyan, yung kakaibang pamamaraan ninyo na tinitimpla na kontra dun sa mga lason. Lalo na po kapag daw-daw. No? Ingat po kayo. Pero kung gusto ninyo, limbawa na daw-daw, painumin nyo kagad ng langis para maibsan o mabawasan yung lason. Kahit bahagya, lumakas ng kaunti yung inyong pasyente o kamag-anak na nalason, kahit pa paano makarecover ng kaunti, para hindi siya ganong nahihirapan habang iniintay yung manggagamot. Pwede yun. Gawin nyo yun. For, just in case o emergency, pwede yan. Pero maniwala kayo 100% pag daw. Hindi po kaya ng langis. 100% yan. Mas may iba pang pamamaraan na ginagamit yan. Yung tapol na may lahok ng apog. Kasi tatlo yung lahok niyan. Yung isang lahok hindi ko sinasabi talaga kasi unang-una sariling pamamaraan po namin yun. Kaya pagpasensyaan nyo kung hindi lahat sinasabi namin kung paano gagamitin dyan. So, ayun mga lods. So, ayun. Dahil may mga tayo, ito na yung ating pasyente, sumusuka na. Maya-maya, recover na yan. Tingnan nyo yung mukha, namumula ka, susuka. Ganun po kahirap kapag ka nalason. Dilaw tsaka green. O, inalason na naman ulit yan. Hindi wash out lang. So, yun, ingat kayo palagi mga idol. Mapagpalang tanghali sa inyo. Nawa ay may naiambag na naman akong kaalaman sa inyo. At ingat kayo palagi, lalong-lalo na dyan sa mga manlalason, no? God bless you more.